Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakuntintuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Itinatag ang Katipunan noong Hulyo 7, 1872, pagkatapos mahuli at mapatapon si Jose Rizal na isa sa mga pinuno ng kilusang propaganda at nagtatag din ng La Liga Filipina kung saan kasapirin si Andres Bonifacio. Ang La Liga ay binubuo ng mga middle class na intelektuwal o mga intelektuwal na nagtataguyod ng mapayapang reforma. Ang pagharang ng rehimeng Espanyol sa La Liga ay nagpatunay kay Andres Bonifacio na walang saysay ang mapayapang reforma sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Itinayo ito sa isang bahay sa Calle Azcarraga, ngayon ay Avenida Claro M. Recto, sa Tondo, Maynila. Bilang isang lihim na lipunan, ang mga miyembro nito ay napapailalim sa mahigpit na paglilihim at inaasahang sumunod sa mga tuntunin ng lipunan. Ang mga nais sumali sa organisasyon ay pinadaan sa seremonya ng induction para maging ganap na miyembro. Noong una, mga lalaking Pilipino lang ang tinanggap, pero kalaunan ay tinanggap din nila ang mga babae. Ang Katipunan ay may sariling pahayagan na tinatawag na kalayaan na nagkaroon ng una at huling paglilimbag noong Marso 1876. Ang mga revolusyonaryong kaisipan at gawain ay umunlad sa asosasyon at ang ilan sa mga kilalang miyembro nito ay nagpayaman sa panitikan ng Pilipinas. Sa pagpaplano ng revolusyon, pag-ugnayan si Bonifacio kay Rizal para sa kanyang buong suporta sa Katipunan kapalit ng pangakong iligtas si Rizal mula sa pagkakakulong. Noong Mayo 1876, isang delegasyon ang ipinadala sa emperador ng Japan upang makalikom ng pondo at armas. Ang Katipunan ay nahayag sa pamahalaang Kastila nang ang isang miyembro, si Teodoro Patiño, ay nagtapat sa kanyang kapatid na babae tungkol sa mga iligal na gawain ng Katipunan at kalaunan sa punong madre ng Ampunang Mandaluyong. 7 taon matapos matuklasan ng mga Kastila ang Katipunan, pinunit ni Bonifacio at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sedula sa sigaw sa Pugadlawin na nagsimula ng Rebolusyong Pilipino.